To the Undersecretary for Public Safety, DILG, Director Serafin P. Barreto Jr., sir. To the Assistant Secretary for Communications and External Affairs, DILG, Attorney Maria Liavel C. Badillo Crisostomo. To the Chief Public Relations Division of DILG, Public Affairs and Communications Service, Ms. Maria Teresa T. Vergara. To the Regional Director of the Jail Bureau, Jail Chief Superintendent Baby Noel P. Montalvo. To the Warden of the Manila City Jail Male Dormitory, Jail Superintendent Michelle Nang Bonto. To the Warden of the Manila City Jail Female Dormitory, Jail Superintendent Maricen Sese. To the OIC District Public Attorney, Attorney Patrick G. Montemayor. To the Director 2 Manila Field Office, Dole, Attorney Joel Pitaka. Represented by Mr. Martin Dalumpines. From the Department of Social Welfare and Development, Chief Referral Management Section, Ms. Noraida T. Busran. To the TESDA Specialist 2, TESDA Manila District, Ms. Jacqueline Vidal. To the other officers, other guests, my fellow jail non-officer rank, and persons deprived of liberty who are with us today, good morning. Welcome to the DILG Pag-asa Expo, Katarungan at Serbisyo Caravan. To begin with, let us all stand for an invocation to be led by JO1 Rosel D. Tansingo. Tayo po ay yumuko at damhin ang presensya ng ating Panginoon. Mahal naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyo para sa pagkakataong ito na magtipon-tipon para sa DILG Pag-asa Expo, Serbisyo Katarungan Caravan, para sa mga persons deprived of liberty. Hinihiling namin ang iyong patnubay at pagpapala sa araw na ito. Naway maging matagumpay ang aming pagsisikap na maghatid ng serbisyo at katarungan sa aming mga kapatid na PDL. Bigyan mo kami ng karunungan, lakas at pagmamahal upang magampanan namin ang aming mga tungkulin ng may puso at dedikasyon. Patnubayan mo ang bawat isa sa amin mula sa mga opisyal ng DILG, mga kawani ng BJMP, mga volunteers mula sa iba't ibang ahensya, hanggang sa mga PDL na aming pinaglilingkuran. Naway maging makabuluhan at kapaki-pakinabang ang araw na ito para sa kanilang lahat. Hinihiling din namin ang iyong proteksyon sa lahat ng naririto. Ilayo mo kami sa anumang kapahamakan at sakit. Ang lahat na ito ay aming idinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Please remain standing for the singing of the Philippine National Anthem. Please be seated, Sir, Ma'am. To give us the welcome remarks, may I call on the Undersecretary for Public Safety of the Department of the Interior and Local Government, Director Serafin P. Barreto Jr., CESO 4. Let's give him a warm round of applause. Maraming salamat,
Hindi po ako direktor. Baka mapagkamalan po ako direktor ng pelikula. Siyempre sa ating pong kaibigan na siyang tinuturing po namin na muse ng DILG. Siya po nag-isip ng programang ito na napakaganda. Hindi ko akalain na meron pang mga katulad niya na merong malasakit. May pagmamahal sa mga kapatid natin nandito. Kaya Attorney Badillo, Crisostomo, palakpakan po natin siya. Siyempre, banggitin ko rin ang ating sekretary na siyang nagbigay pahintulot para gawin ito. Ano lang siya, gusto rin niya pumunta rito, kaya lang meron siyang kinakailangan ding harapin. Alam naman natin yung nangyari kagabi, kahapon, at kailangan ng kanyang presensya para maging mas mapaliwanag kung ano yung mga nangyari. Sa ating mga magagandang warden sa male and female dorm, sila po yung nagbigay din ng suporta para maging matagumpay itong ating gagawing programa. Kayo din sa ating mga PDL, aming mga mahal na inalagaan dito, lalo-lalo na yung mga kalalakihan. Alam ko, masayang-masaya kayo kasi nakita niyo yung magaganda nating female PDL. Palakpakan naman. Sa ating kaibigan din, mapagmalasakit, mula sa DSWD, ma'am, kaya Ma'am Noriada Buzran. Maraming salamat. Sa malaking makakatulong sa inyo, taga Dole, Tupad, Martin Dalumpines. Ganon din po sa TESDA, taga TESDA, Ma'am Jacqueline Vidal. Ito, napakahalaga po nito. Ang ating taga PAW, Attorney Celis Javier. From Robinson Retail Holdings Incorporation, na siyang walang sawa na magbibigay sa atin ng mga magagamit ninyo rito sa loob. Taga TGP, ito South Star Drug. Ito, kailangan natin dito yan. From Philippine General Hospital, Father Eli Lumbo. ALS DepEd, Miss Leia Paa. Sa BGMP po ito naman, sa mga retirees, El Proveedores Foundation, Jail Chief Superintendent, Amelia Vega Talento. Kay Sister Miriam Bagasan of Jesus Set Me Free Ministry. Sister Helen Sebastian of Bisig ni Cristo.
Mr. Ernesto Benson, of President TechVoc Skill Incorporated. At sa kanilang school administrator, Miss Melody Cruz. Ang hindi ko dapat makalimutan, siyempre, ang inyong regional director. Ito po ang pinakabata kasi baby pa lang siya. Baby Noel Montalvo, General, Regional Director ng BJMP. Siya po yung aking pinakapaboritong underclass. Kaya sigurado lagi siyang pupunta rito para tingnan ang inyong kalagayan o kayo nasa mabuting kalagayan. At hindi ko rin dapat makalimutan ang ating mga kasamahan sa media na nandito. Kay Joel at sa kanyang mga kasama. Sino bang hindi ko nabanggit? Director Marife De Leon? Dito ba? Okay. Yun po, magandang umaga sa inyo lahat at doon sa mga nabanggit ko. Maraming salamat sa inyong pagpunta at pagmamalasakit sa ating mga kapatid, mga PDL. Tulad ng inyong pagkaalam, sila po ay tinatawag dati inmates. Pero itong mga maikling panahon, nakaraang panahon, PDL na po ang tawag, Person Deprived of Liberty. Pero sa akin po, hindi ko sila tinatawag na PDL na ang ibig sabihin na Person Deprived of Love. Yung L, love. Hindi po kayo deprived. Kaya nga lang dito ang ating mga kasamahan dahil mahal namin kayo. Sa ngalan po ng kagawaran ng DILG, ng Interior at Pamanlokal at sa sektor ng pampublikong kaligtasan, isang malaking karangalan para sa amin na makasama kayo sa makasaysayang pagsisimula. Tandaan po nyo, pagsisimula po ito ng DILG Pag-asa Expo Katarungan at Serbisyong Caravan na iminungkahi ng ating mahal na asset, Crisostomo. Nagsimula dito sa Manila City Jail kasama ang na magiging beneficiaryo ang female and male dormitories. Kayo nga po ay natawag na PDL. Pero kami po sa DILG, meron po kaming pagkakahulugan, bagong pagkakahulugan dun sa PDL. Hindi lamang po person deprived of liberty, kundi yung P, yan po ay pagbibigay pag-asa or paglilingkuran. Nung araw po, baligtad, di ba? Siguro yung mga matagal na rito. Ang nangyayari, kayo ang naglilingkod doon sa mga personnel na nandito ng BJMP. Di ba? Sinisweldohan ang BJMP, ang mga personnel, pero ang naglilingkod, kayo, ginagawa kayong mga aides. Di ba? Pero ngayon, binabago na po namin yung sistema. Unti-unti namin inaalis yung pagkakaroon ng mga aides. Ng bawat personnel, hindi dapat na meron siyang hawak na kanya-kanyang tagapaglingkod.
dapat pa nga kami, sila ang maglingkod sa inyo kasi sumisweldo sila. May utang na loob sila sa inyo, kaya sila ay merong hanap buhay. Kaya dapat kayo paglingkuran. Yun yung P. At nandito ang ating mga kasamahan sa gobyerno, ang DILG, PAO at lahat. Kami po ay may tungkulin na kayo ay paglingkuran. Sapagkat yan ang aming sinumpaan. Ang pangalawa po, yung D. Dapat po kayo damayan. Kaya ito, ginagawa natin ito. Dinadamayan namin kayo, lalo-lalo na yung mga taga-PAO, mga taga-DOJ, dinadamayan nila kayo sa inyong mga problema, paano ito maayos. Ang inyong warden, ang laging nasa isip nila ay kung paano kayo damayan, ilagay nila ang kanilang mga sarili kung ano ang inyong mga nararamdaman, nararanasan. Sapagkat kung hindi nila alam ang inyong paghihirap dito sa loob ng bilangguan, hindi nila kayo mapapaglingkuran ng maayos at hindi sila tatagal bilang inyong mga warden. Ang letter L, lingapin kayo. Kaya meron po tayong mga paglilingap na ginagawa na dito yung Lifesaver, DSWD, at iba pa. Nililingap po kayo. Kung ano yung mga pangangailangan ninyo, katulad ng ginawa ng taga Robinson, pasalamatan po natin sila kapag nagbibigay sila ng mga bagay para sa inyong lingap. Ngayong araw na ito, hindi lamang tayo nagtitipon para magbigay ng serbisyo, kundi para maghatid ng pag-asa, pag-unlad at pagkilala sa dignidad ng bawat isa sa inyo. Mga kapwa nating mga Pilipino. Ang ating pagkilos ay patunay na ang katarungan ay hindi lamang para sa iilan, kundi para sa lahat, lalo na sa mga nasa loob ng ating mga piitan. Kayo nga po mga PDL na dapat paglingkuran, damayan at lingapin. Kasama natin ngayong araw ang ating mga katuwang mula sa DSWD, DOLE, TESDA, DOJ, PAO, at IBP, ang Generics Pharmacy, Robinson Malls, Lifesavers, at ibang caravan partners. Kasama na rin siyempre ang taga-media. Kasi kung wala sila, hindi malalaman ng ating mga kababayan kung ano yung mga dapat ninyong, mga pangangailangan ninyo dito sa loob at maintindihan nila na kayo, lalo-lalo na sa mga jail, ay hindi pa naman napapatunayang nagkasala. At kung minsan nga, biktima lang kayo ng mga circumstances, kaya napakalaking porsyento sa lahat ng nakukulong ay lumalaya kaysa doon sa napapapunta sa Bucor. Alaban nyo sa aming statistics, wala pa pong 10% yung napapatunayan nagkasala at karamihan sa inyo ay lumalaya. Kaya hindi po kayo dapat pahirapan na kaagad. Hindi kayo dapat magdusa na kaagad. Dahil wala pa naman kayong conviction. At wala po sa batas na kayo ay parusahan muna, di ba? Habang nililitis. Ang nasa batas ay yung liberty ninyo ay ma-deprive lang. Hindi yung kayo ay maghirap sa loob ng mga bilangguan. Kaya malaki-malaki po ang inyong pag-asa. Kaya maraming salamat po dito sa caravan ito at nagkakaroon tayo ng mga paglilinaw tungkol sa pamamahala ng bilangguan. Sa pamamagitan ng programang tulad nitong caravan na ito, nais nating ipakita na may bukas
na pintuan para sa mga naghahanap ng pagkakataon. Lahat kayo siyempre naghahanap niyan. Gusto ninyo lahat ay magkaroon ng pagkakataon. Kahit pa na totoo yung mga akusasyon sa inyo, naghahanap pa rin kayo. Nananalangin pa rin kayo na mabigyan kayo ng pag-asa para sa tunay na pagbabago. At muling makapagpasimula ng buhay, pag-asa at pag-ibig para sa inyong sarili at sa inyong pamilya. Hinihikayat po namin ang bawat isa. Yan po yung binibigyan diin ng ating mahal na Secretary, John B. Cremulya. Na ang bawat isa ay huwag mawala ng pag-asa. Ang tunay na katarungan ay nagbibigay ng pagkakataon upang makabangon tayo, matuto at maging buhay at tunay na ehemplo ng pagbabago. Hindi po magiging ehemplo yung mga nasa laya. Dahil wala silang ipapakita ng pagbabago. Kayo ang magiging ehemplo. Marami na po tayong mga kasama, mga dating PDL. Naka-record po yan. Nag-aral sa loob ng bilangguan, sa jail. Ngayon ay nagtatrabaho na sa labas. At nakakatulong na sa ating bansa at sa mismong mga kasamahan natin, mga kababayan. Hindi na sila yung dating problema ng kanya-kanyang lugar, kundi sila pa nga yung nagiging huwaran. Para yung mga gustong magbago, makaahon sa hirap, ay magkaroon ng pag-asa. Sama-sama po nating itaguyod ang diwa ng paglilingkod at pagkalinga. Nandiyan nga po yung PDL natin, di ba? Paglingkuran, lilingapin, dadamayan. Na tunay na nag-uugnay sa atin bilang isang bayan. Kaya nandito, dito pa lang sa loob ng jail, yung kailangan ng ating bayan para tayo ay umunlad, yung pagdilingkod, tapat na pagdilingkod, damayan, at pagbibigay ng lingap sa kapwa, yan ang magpapaunlad ng ating bansa. Muli, maraming salamat po sa lahat ng dumalo sa pagtutulungan natin para sa mas maayos at makataong sistema ng katarungan. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Thank you very much, sir, for your warm welcome. At this point, we will now hear the message of commitment from the different agencies who are with us today in this significant event. To start with, please welcome the OIC Assistant District Public Attorney, Attorney Oliver P. Mateo. Good morning sa ating mga kasamahan lingkod bayan, Yusek Barreto, kay ASEC Badillo Crisostomo, mga pasimuno na itong karaban na to. Kaya nandito kami dahil sa kanila. Sa ating pinakabatang regional director, hanggang ngayon baby pa rin, si Jail Superintendent Baby Noel Montalvo. At sa mga taga-BJB, si Ma'am Sese, na lagi namin kasama. Si Ma'am Monto, na dito sa BJMP. Ako po si Attorney Mateo, in behalf of Attorney Patrick Montemayor, na hindi makakapunta at nanghingi siya ng pasensya. Ngayon, bago ko basahin ang message of commitment na pinadala ni Attorney Montemayor,
Tanungin ko lang, sino ba ang mga kliyente ng PAW dito? Taas ang kamay. Yan. Kaya ako naitinanong is, liban sa mga BJMP personnel, kami pong tiga-PAW ang nakakaalam at nakakaramdam kung anong pinagdadaanan nila. Dahil kami po ang, kumbaga, nakakausap nila liban sa taga-BJMP. Dahil araw-araw, dahil nga kliyente namin. Kaya napakahalaga ng expo na to dahil nararamdaman nila, katulad ng sinabi ni Yusek na may nagmamahal sa inyo. Kasi dito, while in fairness sa BJMP ngayon, maraming mga activities dito, pero siyempre, yung galing sa labas na nararamdaman nila na meron pala. Kaya sa mga pribadong sektor na nandito ay malaking bagay po ang presensya nyo at mapadala sa kanila at maparamdam ang kanilang ang pagmamahal nyo. Ito po ang pinadalang mensahe ng aking hepe. On behalf of the Public Attorney's Office, I extend our heartfelt gratitude to the Department of Interior and Local Government for spearheading this meaningful initiative, the Pag-asa Expo, Katarungan at Serbisyo Caravan. We will also thank our partner agencies, the BJMP, the SWD, DOLE, TESDA, and other government institutions for uniting under one mission, to bring government services closer to those who need them the most. Today, we recognize that people deprived of liberty or the PDLs are among the most vulnerable sectors of our society. Their limited mobility and resources often hinder their access to justice, prolonging their cases and deepening inequities. The Public Attorney's Office reaffirms a unwavering commitment to provide free, competent, and dedicated legal assistance to PDLs. We pledge to safeguard their rights, to secure their welfare and well-being, and to ensure that justice is not only done, but is served swiftly, fairly, and justly. Justice delayed is justice denied, and PAW stands firm in its duty to make justice accessible to all, regardless of the status in life. With the support of the DILG and our partner agency, we are confident that together we can build a more humane, inclusive, and just society where no one is left behind. Maraming salamat po at mabuhay ang ating pagkakaisa para sa katarungan at serbisyo sa bayan. Uulitin ko po, trabaho po ng PAW na serbisyohan kayo, pero mas mapapadali o mapapadali ang aming trabaho dahil sa assistance ng mga different government agency tulad ng DILG. Kaya palapakan natin sila at pasalamatan at maraming salamat po at magandang umaga. Thank you, Attorney Mateo, for your message. To continue, let us hear from the Department of Labor and Employment, Mr. Martin Dalompines. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po pala si Martin Miguel Dalompines, tupad focal po ng City of Manila. So, makasama ko rin po ngayon ang mga tupad coordinators namin ngayon. Yun po. Magpapaunlak na po kami sa mga agencies, lalo na po ang DLG. Sorry po. Kay Director Serafin Barreta po. Thank you po. Director, sorry. Kay Ma'am Lia, sa lahat po ng mga kasama nating agencies po. So, maraming salamat po kasi mabibigyan po natin ng tupad ng mga PDS natin ngayon. Thank you po. So, kami po narito para ma-assist po ang mga PDS natin sa pagbibigay po ng tupad. So, pamilya naman po karamihan dito sa tupad, di ba? Apo.
So, kung mabanggit ko na lang din po kung ano po ang tupad. So, ang tulong panghanap buhay para sa ating disadvantaged or displaced workers. So, ito isang programa ng gobyerno para layunin na magbigay ng pansamantalang trabaho. So, sa loob po ng Manila City Jail, kayo po ay mabibigyan, ma-implement po ang programa ng tupad. So, bibigyan po kayo, pag natapos po ang programa ng tupad sa loob ng Manila City Jail, kayo po ay bibigyan ng minimum wage. Per day po kasi mabibigyan. So, kung ma-implement po, bibigyan ng 10 days, ang current wage po natin ngayon ay $695, $6,950 po matatanggap ninyo. Yan po mabibigyan na tulong sa ano. Okay po. So, on behalf of Attorney Joel Petaka, so ito po ang naisip namin na message of commitment. So bilang kawani ng Dole Manila Field Office, naninindigan kami na marangal na trabaho ay daan tungo sa pag-asa. Sa pamamagitan ng tupad, binibigyan natin ng mga persons deprived of liberty sa Manila City Jail na makabuluhang panandali ang pahanap buhay upang mahubog ang kasanayan, makapagtayo muli ng tiwala sa sarili at makapaghanda sa pagbalik sa komunidad. Hindi hadlang ang rehas sa pangarap bawat araw ng paggawa ay hakbang patungo sa dignidad, kabuhayan at mas maliwanag na kinabukasan para sa lahat. On behalf of attorney, sa aming Dole Secretary, Secretary Bienvenido Laguesma, sa aming Dole NCR Regional Director, Attorney Sara Buena S. Mirasol, at sa aming Dole NCR Manila Field Office Director, Attorney Joel Petaka. Maraming salamat po. Thank you po. At this point, we shall now hear the message of commitment from the Department of Social Welfare and Development, Division Chief Protective Services Bureau, Ms. Irish M. Opeña. Magandang umaga po sa ating lahat. On behalf po ng DSWD, gusto po namin ipaalam sa inyo na katuwang niyo po kami sa lahat ng inyong tatahakin. Bago ko po basahin ang message of commitment ng DSWD, gusto namin pong ipaabot na kami po, ay alam nyo naman po na wala kaming pinipili. Lahat po ay pwedeng mag-avail ng services ng Department of Social Welfare and Development. So let me read our commitment. Magandang araw po sa inyong lahat. It is a privilege to stand before you today at the DILG Pag-asa Expo Serbisyo at Katarungan Caravan, especially po dito sa Manila City Jail, where we come together to reaffirm our collective commitment to serving the Filipino people with dignity, compassion, and hope. As part of the Department of Social Welfare and Development, I am proud to share that our role in this caravan is not just to provide services, but share that our role in services, but to empower every Filipino, especially those who are marginalized and seeking a path to rehabilitation. So kayo po yung lahat na nandito sa loob ng Manila City Jail. We believe that every individual deserves a chance to rebuild their lives regardless of their past circumstances, and that a society rooted in compassion and justice, in one where no one is left behind. So wala pong may iwan, lahat po tayo ay sama-sama para kayo po lahat ay matulungan. Kasama po, hindi lang po ang DSWD, but of course, kasama ang lahat po ng government agencies na katuwang natutulong at gagabay sa inyo. Today, as we engage with you, we renew our commitment to ensuring that social welfare services are accessible to all, especially the most vulnerable among us. Through programs aimed at education, livelihood, we have the Sustainable Livelihood Program of the Department. Hindi man po na kayo direkta na nandito ang makikinabang, but ang inyong mga pamilya po sa labas ay pwedeng matulungan ng DSWD through the Sustainable Livelihood Program.
pwede po silang lumapit sa aming mga field. We have 16 field offices nationwide, so pwede po silang lumapit doon o sa ating mga local social welfare and development offices sa mga munisipyo para po sila ay tulungan na mailapit sa ating field offices for the livelihood assistance. We strive to create a more inclusive society, one where each person, regardless of their situation, has the support and resources to rebuild and transform their future. This caravan represents the power of partnership between government, the justice system, and the community. By working together, we can pave the way for better opportunities, not just for those who are incarcerated, but for every Filipino seeking to live with dignity, respect, and full employment of their rights. We stand firm in our promise to continue providing the services and assistance needed to create a path to a better life for everyone. Today, let us take a step forward in fostering an environment of hope, rehabilitation, and justice. Maraming salamat po at mabuhay ang bawat isa sa atin. Thank you, Ms. Peña, for your message. Moving forward, we invite Ms. Jacqueline Vidal from TESDA Manila District to share her message of commitment. Magandang umaga po sa ating lahat. In behalf po sa aming Secretary Francisco Kiko Benitez, our Regional Director, Engineer Jovencio M. Ferrer, our District Director of TESDA Manila, Lorian Judith Marie Wanani. Ako po pala si Jacqueline Vidal, TS-D2 Specialist ng TESDA Manila and Scholarship Focal po. Kami po ay nagpapasalamat po sa imbitasyon at sa programa pong ito dahil para po maipaabot po sa inyo na patuloy po kaming nagsusuporta po sa mga activities po dito sa BJMP. So, babasahin ko po yung mensahe po sa message of commitment po ng aming director. On behalf of the TESDA, the Technical Education and Skills Development Authority, Manila, it is both an honor and privilege to stand before you today and reaffirm our unwavering commitment to our partnership with the BJMP, especially in Manila City Jail, male and female dormitory. We believe that every individual, regardless of their past, deserves the opportunity to rebuild their life, to regain dignity, and to create a future filled with hope and purpose. Through our continued collaboration, TESDA Manila pledges to provide skills training, livelihood programs, and values formation to our persons deprived of liberty. These programs are more than just trainings. They are pathways to self-reliance, empowerment, and second chances. We recognize the tireless efforts of BJMP Manila in ensuring the welfare of our PDLs, and we stand side by side with you in the mission to transform lives. It is our shared responsibility to equip them not only with technical skills, but also with the confidence and determination to succeed with their return to society. Let this commitment be a testament to our belief that change is possible, that lives can be renewed, and that hope can be restored. Together, TESDA Manila and BJMP Manila will continue to provide meaningful assistance to that life after jail becomes a story of resilience, productivity, and reintegration. Ang message po ng aking director para sa ating mga kapamilya dito, sa ating mga kapatid dito sa BJMP Manila, nais naming iparating na hindi kayo nakakalimutan ng lipunan. Ang TESDA Manila ay narito upang magbigay ng kasanayan at kaalaman na magiging puhunan ninyo para sa bagong simula. Maniwala kayo na ang pagkaka-stay nyo dito ay hindi katapusan ng inyong pangarap. Sa tamang pagsisikap, disiplina at pagtutulungan, may mas maliwanag na bukas na naghihintay sa inyo. Nais naming maging kaagapay ninyo sa pagbabalik sa inyong mga pamilya at komunidad bilang mas matatag, mas handa at mas mabuting mamamayan. Maraming salamat at mabuhay ang ating pagtutulungan. Thank you very much, ma'am, for your message.
Once again, thank you to all the agencies who gave their full commitment to make this event successful. Let us give them a round of applause. At this moment, let us welcome the Regional Director of the Jail Bureau, Jail Chief Superintendent Baby Noel P. Montalvo, to deliver his message of appreciation. Sa ating pong butihing Secretary ng DILG, Honorable John Vic Rimulya, and syempre po sa ating napakasipag, sir, hindi na po director, Doctor po siya. Actually, siya po ang ating Undersecretary for Public Safety, Dr. Serafin P. Barreto Jr., sir. At sa ating pong, sabi nga na sir, nakaisip po ditong event na to. Sa ating pong Assistant Secretary for Communication and External Affairs, Attorney Maria Liavel Badillo Crisostomo. Sa ating pa pong mga bisita at mga kapwa ko po kawani ng gobyerno na nandito po ngayon sa ating wardens ng male and female. Nalilito ako sa male kasi female pa rin po yung namumuno. Sa aking mga kasamahan, sa mga PDL, sa media, isa po mapagpalang umaga sa ating lahat. Alam niyo po, kanina na-announce na walang work, pero nakita niyo po ang ating mga butihing taga-DILG at kayo po, yung mga bisita natin, pinakita na talagang walang unos na makakapigil. May pagpatuloy lang ang programa pong ito. Palakpakan po natin sila. Sir, hindi ko masabi in behalf. Sasabi ko in the whole. Kasi kabuuan na po. Pag in behalf, baka kalahati lang. So sabihin ko po, kami po sa BJMP ay nagpapasalamat at nagkaroon po ng itong programa at sabi nga ito ay first time po sa DILG and may papakita po natin sa mga PDL na ang DILG together with the other institutions from the other government agencies ay handa po magserbisyo ng tapat sa inyo. At malalaman din po ito, malaman ng publiko through our media, na nagtutulong-tulong ang iba't ibang ahensya ng gobyerno at ng pamahalaan para po sa ikabubuti ninyo. Asahan nyo po na talagang hindi kami titigil dahil ito po ang aming sinumpaang tungkulin. Yun lang po, maraming salamat and mabuhay po tayong lahat. Thank you very much, sir, for your meaningful message. We shall now proceed to the ceremonial turnover of support for our persons deprived of liberty. At this point, may we first invite the PDL representatives from the Manila City Jail Male and Female Dormitory to kindly come forward to receive the gifts. To lead this ceremonial turnover, may we now respectfully call on Dr. Serafin P. Barreto Jr., together with Attorney Maria Liavel C. Badillo Crisostomo, to be accompanied by our distinguished guest. The gift packs to be turned over today contain hygienic items such as hand soap, conditioner, and lotion, as well as medicines, vitamins, Bibles, sanitary napkins for our female PDL, and paper fans. These were generously sponsored by the Generics Pharmacy and Southstar Drug under the Robinsons Retail Holdings Incorporated, and made possible through the efforts of the Department of the Interior and Local Government.
May I request all the representatives from the male dormitory to please receive the gifts. Thank you, Sir Ma'am. We will now proceed to the awarding of Certificate of Appreciation. May we request again our directors, Serafin P. Barreto Jr. and Dr. Serafin P. Barreto Jr. and Attorney Maria Leovel C. Badillo Crisostomo for awarding of certification. Citation reads, Certificate of Appreciation is hereby awarded to Public Attorney's Office, Manila District Office, in recognition of your valuable support and active participation as a partner government agency during the DILG Pag-asa Expo, Katarungan at Serbisyo Caravan Kick-Off activity. Given the second date of September 2025 at Manila City J. Male Dormitory, BJMPRO National Capital Region, City of Manila, Philippines, signed Dr. Serafin P. Barreto Jr., Undersecretary for Public Safety. This certification will be received by the OIC Assistant District Public Attorney, Attorney Oliver P. Mateo. Yes, ma'am. Same certification is also awarded to Dolly NCR, which will be received by Mr. Martin Dalompines. Same certification is also awarded to DSWD, which will be received by Ms. Irish M. Opeña. And last, from TESDA, Ms. Jacqueline Vidal. Thank you very much, Sir Ma'am. Thank you very much, Sir Ma'am. You may now take your seat. To officially wrap up today's meaningful program, let us welcome the Assistant Secretary for Communications and External Affairs of the Department of Interior and Local Government, Attorney Maria Leovel C. Badillo Crisostomo, for her closing remarks. Magandang umaga po sa ating lahat. Maganda pong umaga. Gusto ko po
po munang magpasalamat po, unang-una po sa aming secretary na si Secretary John Vic Remulla. Dahil kung hindi po napinayagan po niya tayo na makapag-isip po ng ganitong programa para po sa ating mga ate at kuya dito sa Manila City Jail, hindi po ito matutuloy. So pasalamatan po natin si Secretary John Vic Remulla. At syempre po, hindi po natin makakalimutan, pasalamatan po si Yusek Dr. Barreto po, na pinayagan po rin ako na gumawa po ng ganitong programa. Ang puso po at kanyang damdamin po para sa ating lahat ay totoo po at hindi po talaga gawa-gawa lamang. Mahal niya po kayo lahat. Siyempre po, gusto ko rin po magpasalamat sa ating mga national government agencies na ating DSWD, ating PAO, ating DOLE, at ating TESDA. Dahil kung wala ho sila, wala po tayo magagawang caravan. Malaking tulong po ang nandito lamang ho sila, ang kanilang presensya po ay malaki na ho. Ngayon po, gusto ko rin po magpasalamat sa Robinson's Group na nagbigay po ng ating mga bitamina, ng ating hygiene kits, at sa ating mga kababaihan, ang kanyang feminine napkin po. Alam ko pong malaking tulong ho ito at magbigay ho tayo ng pasasalamat sa kanilang lahat. Alam niyo po, nung mga ate, mga kuya, yun na lang po itatawag ko po ho sa inyo, ha? Kasi po, habang tinitingnan ko po ho kayo ngayon, parang punong-puno po yung puso ko talaga. Kasi po, ang nakikita ko po dito ay hindi po mga PDLs. Ang mga nakikita ko po ay mga taong bibigyan po ng bagong pag-asa. Ano po ba ang pinaka-importante sa buhay? Hindi naman po ito kung ilang beses ho tayo nalaglag, ilang beses tayo nauntog. Ito po ay kung ilang beses tayo tatayo at lalaban muli. Alam niyo po, nung pinag-uusapan lamang namin tong caravan na ito, ako po talaga nagdadasal po ako sa Diyos eh. Sabi ko, Lord, bigyan niyo po kami ng tamang pag-iisip kung paano po namin matutulungan ng mga PDLs. Tatanungin po ng iba, bakit ang mga PDLs ang naisip mo na maging launch ng Pag-asa Expo? Dahil sila po ang may kailangan ng pag-asa. Sila po ang may kailangan ng bagong buhay. Ang sabi nga ho ni Yusek Barreto kanina, ang makakapagbigay ng inspirasyon ay hindi po yung mga tao sa labas. Ang mga taong nagkamali, ang mga taong nakulong, at mga taong magtuturo na may bagong buhay sa loob. Ngayon po, ang gugustuhin ko lang po marinig po sa inyo ay paglabas ho natin. Sana po maging ehemplo ho tayo ng kabutihan. Mapapangako nyo ho ba yun? Mapapangako nyo ho ba na masasabi nyo po sa iba na nabago po talaga ang buhay natin dahil naturuan ho tayo ng magandang asal sa loob? Kasi kung hindi ho natin to gagawin, paano po yung mga naghihintay sa inyong mga mahal nyo sa labas? Naghihintay ho sila sa pagmamahal ninyo, sa atensyon ninyo, sa pag-aaruga ninyo, lalo na po sa mga anak. At sigurado ho ako, may mga naiwan ho kayong mga anak. Tama ho ba? Lumabas ho tayo, ipakita natin na iba na si nanay, iba na si tatay, iba na si ate, iba na si kuya. Pwede po ba yun? Alam nyo po, magpasalamat po tayo sa DSWD. Kasi po, ang DSWD ho ay hindi lamang po nandito para magpakitang gilas lamang. Sila po ay nandito po para tulungan ho kayo bumalik sa probinsya ninyo kung wala na kayong pamilya dito sa Maynila. Malaking bagay ho yun. Sino ang may kailangan umuwi sa kanilang probinsya? Ay, wala. Mahal nyo na ang Maynila. Okay. Pero sino ang may kailangan na magbigay po ng hanap buhay sa kanilang mga kamag-anak? At dahil po sa DSWD, at dahil po dito sa ating expo, mangyayari na ho ito. Ngayon naman po, alam ko po, kilalang-kilala ninyo ang Public Attorney's Office. Tama ho ba? Ang Public Attorney's Office po ay nandito
para tulungan ho tayo ng mga problema nating legal. At nakapagpangako po sila, nagagawa po sila ng paraan na pagkalabas ho natin, mabigyan ho tayo ng NBI clearance. Para saan po ba ang NBI clearance? Ang NBI clearance po ay mapapakita na pag wala ho kayong derogatory record at napunta lamang ho kayo dito sa loob sa maling akusasyon, lalabas ho doon na no derogatory record at kayo po ay makakapag-ibang bansa. Pero, ang lambing ko na lang po sana, nakita ko po ang mga skills nyo dito. Ang gagaling nyong gumawa ng livelihood dahil po sa tulong ng TESDA. Pwede po bang dito na lang kayo sa Pilipinas? Ibang pag-asa po yung nararamdaman ko dito dahil hindi lamang po kung ano po ang inyong skills na nandito ang mapapalago natin, pero alam ko ho na isa ho sa lahat sa inyo dito ay magagaling. Nakita ko po ang mga trabaho po ninyo, world class. Ngayon po, alam nyo po ba ang tupad? Parang mahina, Dole. Alam nyo po ba ang tupad? Ngayon po, ang tulong pangkabuhayan sa disadvantaged and displaced workers ay mabibigay ho sa ating lahat basta ho. Mapapangako nyo po sa amin na ibibigay nyo po ang trabaho na 100%. And, Warden, pwede ko na ba sabihin sa kanila ang surprise natin? Lahat po na nakaupo dito ay meron na po kayong barangay ID card. Ito po ay mula po sa barangay dito sa atin na mapapakita na kayo po ay residente ng Maynila at gayon pa man makakapagtanggap na kayo ng tupad. Pero kailangan nyo pong magtrabaho. Mapapangako ho ba natin na 100%? Ngayon po, sa lahat po ng nagawa ko po dito sa DILG, ako po ay kaka-appoint ko lamang po nung May. Pero ito po yung araw na sobrang punong-puno po yung puso ko. Kasi po ang nakikita ko po ngayon po ay mga ate at mga kuya na bibigyan po ng pag-asa, na mabibigyan po ng second chance. Alam niyo po, kinapalan ko na po yung mukha ko sa lahat ng agencies. Kasi gusto ho namin ibigay ang serbisyo na punong-puno. Pero mapapangako niyo po ba na magiging ehemplo kayo ng kabutihan sa labas? At dahil dyan po, meron ho tayong taho mamaya sa labas para po sa ating lahat. At maraming salamat po mga ate and kuya. Thank you very much, Attorney Maria Leavel C. Badillo Crisostomo, for your inspiring message. That formally ends our program, Sir Ma'am. Before we start our caravan, we will be having a photo opportunity from our distinguished guests. May I request all the participants? All the PDL will remain at their seats. Tayo mo yung CRS CRS. Sir, CRS. Ano yung distraction mo pag-picture? Naka-face mask. Sa ating mga PDL, pakisuot po ang inyong face mask. Inuulit ko po sa mga PDL, pakisuot po ng maayos ang iyong face mask. Maraming salamat po. Jacob. Sir, okay ba yung pwesto nila? Kaya ba yung stage?
1, 2, 3, smile! Taas kamay, mga PDL. Finger heart, finger heart. Finger heart. Smile! Kahit hindi kita. Kasi naka-face mask. Muli, maraming salamat po sa lahat ng dumalo sa programang ito. Maya-maya lamang po, magsisimula na po ang ating caravan. Magsiupo na po ulit ang mga PDL. Antayin po natin ang instruction kung magsisimula na po tayo. Maraming salamat po.